Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Aga. Uyanaan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Aldaw na Webes ngunyan mga tugang petsa 16 kambulan na Mayo taon 2024. Ginarayato dyan mo sa inyo ang amin ng mga bareta. Nasa inyo po mantabayan ang sarabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Live kita na ang tabayaran dyan sa Rinconada sa pagigan 99.9 DWEB FM Kamsur. Sa 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. Sinaman po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Natabihan naman kita via FB Live ang sabing live streaming sa pangarang Kambilog na Puwersa kang Kakampi Network News. Hali po sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya parang ko si Iban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod kang amin ng mga bareta ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga barata ko dyan sa Lado Nasyonal kontra mga partokdo sa plano kan Department of Education na magpautubling Saturday classes bilang parte kang adjustment period sa pagbabalik kan dating school calendar para sa school year 2024-2025. Iniyan tinawan doon ni Representante Franz Castro kang ACT Teachers Party List. Nasigun sa iya, makakabawas ini sa oras sa pamilya ka mga paratukdo asin makakaapektar sa iba pang aktibidad para sa ilang personality development. Bako masubot epektibong solusyon ang asynchronous classes sulit bako manggabos ka mga paratukdo asin estudyante igwang akses sa computer asin internet. Kasunod gani, inirekomendar ni Castro ibitaran ang pagkukurusin ng mga non-academic activities para hipluan ang kakulangan sa aldaw kanlaog para sa masunod na school year. Nagapinar ang mga biyembro kan Kamara de Representantes kang Kongreso. Punduhon na ang ginikibong investigasyon ka Senado sa subot na PDEA leaks. Ulit na pagsayang salaman nini sa oras asin pundo kan gobyerno. Ibinahayag ni Deputy Majority Leader Congressman o Congresswoman Janet Garin, dapat na ikonsiderar kung ano ang binabagtas na direksyon asin benepisyo kan subot na leak na dokumento kan PDEA na nag-impulto kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paggamit ng illegal na droga, urog na asin ang pundo kan manuwaan ginagastos sa sinambit ng pagnangog. Inalokman ni Garin ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinapamayuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na balikan asin liwat na busisiyo ng mga kapot kaning ebidensya. Sabi pa ni Garin, dapat pangatamanan ang kapakanan kang publiko na pwede magdaraning kariribungan asin magresulta ng kawaran na kapusugan ka nasyon. Pinapaginumdum pa kang kongresista si De La Rosa na maging balikay sa investigasyon urog na tabistado kan mga tao ani sinasabit na nakukuha kan interes kan publiko. Ipinagbabawal na kang Commission on Elections COMELEC ang substitution kan kandidato matapos ang huring aldaw kang pagsusubiter ng Certificate of Candidacy. Napagalaman ini matapos na magdesisyon ang COMELEC in Bank na sabay nang gibuhon ang OIC ang COC filing asin ang withdrawal pati naman substitution of candidates.
Sigun kay Comelec Chairman Erwin Garcia, inaprubaran na kang in-bank unanimously ang sayang propuesto na kung gibuon sa Oktubre 1 sundong 8 ang COC filing siniman ang pagsusunod ng withdrawal pati naman substitution. Sigun saya, tutugutan sana ang substitution na lampas Oktubre 8 deadline kung inkaso na gadan una diskwalipikar ang sarong kandidato. Matandaan sa mga nakalis na eleksyon, ang Certificate of Candidacy filing as in withdrawal pati naman substitution kang kandidato ginigibong magkasuway na petsa alagad sa mga nakaliis na eleksyon. Ginagamit ini ka mga political parties tanganing bagbuktak ning placeholder candidates na plano bang ribayan o isubstitute bago ang deadline. Kakampi Network News. Network News. Matrayumpong nakapagbugtak ng symbolic markers sa Philippine Exclusive Economic Zone sa ginibong civilian mission kang atin to coalition kasugma pigeras kang grupo ang video nin pagbubugtak kang mga boya na may nakatatak na WPS atin ito o WPS is ours. Sunod na nagbariwas ng supply aron kan gasolina asin food pack sa mga parasira sa lugar. Dahil man sinambit kang atin ito aan sa indang eksaktong lokasyon huliman sa indang seguridad. Idinagos ang civilian mission sa ibong ka mga report na dakunang porsa kan Chinese vessels na pasiringon sa Scarborough Shoal. Naglarga ang convoy sa Zambales alas 7:30 kasugmang pag-aaga. Lampas 200 na volunteers kabali ang mga crew members ang dunag kan 5 commercial vessels mentras tantong 100 na mga parasiraban ang dunad kan sa mga sarilit na baruto. Kabali sa mga organisasyon na nakibali sa civilian mission, iyo ang New Masinloc Fishermen Association, Subic Commercial Fishing Association Incorporated, Mabayo Agro Aqua Association in Bataan, pambansang katipunan ng samahan sa kanayunan, pambansang kilusan ng mga samahang magsasaka, Center for Agrarian Reform, Empowerment and Transformation, Akbayan Youth, pati naman ang Student Council Alliance of the Philippines. Sinabi man kang Philippine Coast Guard na siniguro kani ang seguridad ka mga partisipantes sa civilian mission sa tao kang presensya kan Chinese vessels sa Scarborough Shoals. Oras ko niyan 13 minutos makalampas ang alas 5 ng pag-aga. Liwat na kayo ng pag-abrasa sa mga opisyal ka na Philippine National Police. Si General Romel Francisco Marbil, tinanggal niya si Brigadier General Kirby Craft bilang Direktor kang Caraga Police Regional Office. Asin ibinalyo siya bilang Hepe kan PNP Directorate for Personnel and Record Management. Karibay niya sa Caraga PRO ang Direktor kang Highway Patrol Group na si Brigadier General Alan Lazaro. Nariribayan man ni Brigadier General J. Kumigad gikan sa Directorate for Plans. Naibalyuman gikan Central Luzon Police Regional Office sa Director for Controllership si Colonel Ridincindo Reales. Nagribayan man ang pwesto si Colonel Bernardo Perez kan Directorate for Information and Technology Management, asin man si Colonel Edwin Kilates kan PNP Training Service. Ini ang 5 beses na barasahan na ginibo ni Marbil po na manumbaran siya bilang hepe kan PNP poon kan bulan na Abril. Alas 5:14 ang oras siya ito ngunyan. Antabayan ng puwatya ng mga report maghahali sa mga paglibas sa luwas. Dahil mababa sa luwang barko kan Chinese Coast Guard ang nag-ikog sa convoy kang atin to coalition harini sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal kasumanggi. Enot na siripan alas 6 ng pagkamanggi ang barko kan Chinese Coast Guard na may bow number na 4109 kung saan nasa 15 nautical miles ang distansya halos sa Baho de Masinloc kang civilian convoy susog sa Akbayan Party. Ang ikinuwang Chinese Coast Guard 4108 na naglayag man harini sa convoy. Sabi kang Akbayan, protehiran kan Philippine Coast Guard vessel BRP Bagakay ang atin to contingent. Mientras tanto, kaso bago magahon, matalayon po nakapagbugtak na ang koalisyon ng mga floating marker asin nagbariwas ng supply sa mga parasirang Filipino. Kabali ang gasolina
asin iba pang mga pangaipo ka mga parasira sa 14 nautical miles sa Palawig Point duman sa probinsya kan Zambales. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko na matugang 15 makalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Mga bareta halik muna sa lawas. Babaeng negosyante na nahampang sa lawang kaso ng anti-trafficking and person sa Masbate, arestado dyan sa Manuangkan, Pamplona, Camarines Sur. Baretang yan, haliki Mike Gravito. Mike. Bilang napartaekan panagos na programa na matabangan kan Land Transportation Office sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur ang sa tuyang mga... Garo saraan detalye kang headline ni Mike Gravito. At yan, ayusin natin yan report ni Mike Gravito. Mike, kung nagkantabi ka, sala sa na ilaog mong detalles ka sa imong report ngunyan na pag-aaga. Mientras tanto, si Michael Garcia na muna, daga na tutugdukan kan Naga City Police Office Building sa Baratas, dahil pa makapuon kan patrabaho huli sa kakulangan ng mga dokumentos. Haliki Michael Garcia. Michael. Matapos gibon sa groundbreaking ceremony sa tutugdukan kan Naga City Central Fire Station, ang ibang pulisya sa Naga napapasa na all. Hulita, last year nag-groundbreaking man sida, alagad garo maing nangyayari. Kana po niya to si Consel Omar Benape, Chairman ng Peace and Order and Public Safety, kung ano na ang update sa bagong edipisyo kan Naga City Police Office. Sinabi ni Benape na dati man lang si planong taraid si mga ahensya na naka-umbrella sa CESAR o Center for Safety and Resiliency. Alagad may kulang pa ang dokumento kandaga, kaya day pa mapunan ang patrabaho. Tinawan doon kang konsyal na retired general na istrikto talagang Philippine National Police sa Kamkrame, lalo na sa dokumento. Kinakaipuan kayang mayong problema sa daga, natutugdukan, lalo na ta fundo kan PNP ang gagamiton. Sa ngunyan nilalakaw na kang lokal na gobyerno kang Naga, asin man kang NCPO ang mga magkakanigong rekisitos sa Registry of Deeds sa City Assessor's Office, tanganing makapunaman ang pagkonstruhir kan bagong NCPO building. Dapat na kaya nakatransfer na muna sa city government ang daga. Na idodonar tanganing mayong contest kan rightful owner o mga rightful owners pagabot kang panahon. Marumduman enot ng nag-groundbreaking ng LGU Naga as in Naga City Police Office iyo pang namamayo si Police Colonel Nelson Pacalso ka nagtalikod na Abril 1, 2023 alagad di pa man pala mapun kang patrabaho kung ano-ano na antig promesa sa ginibong seremonya. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Okay na si Mike Ban. At siya babalikan niya ito iba pang report pag-aali sa luwas. Mientras tanto, sa iba na mo ng mga baretang kunyan sa Lado Nacional, siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na susuportaran kang gobyerno ang libreng tertiary education na katuyuan tabangan ang mga deserving student na day kayang suportaran ang silang pag-ieskwela sa koleyo. Ibinahagi ang Presidente na iguang 134 billion pesos na pundo ang ipigtagamak ang gobyerno para sa mga state universities, asin man colleges. Ginibukang Presidente ng Pilipinas sa pahayag sa nangyaring National Higher Education Day Summit 2024 sa PICC Kasugma. Tinawandumang ang Presidente na kaipuan mag-invest kang gobyerno sa edukasyon, ulita kaipuan kan na Pilipinas ni mga skilled workers. Pigsugo man kang Presidente, naragdagan ang budget kan CHED para sa 2025. Tinawandum pa ni Marcos na importante ang magkaiguaning akses sa dekalidad na tertiary education ng mga Pilipino. Aminado pa man siya, kaipuan ng kadakol na lakdang para mapakaray ang tertiary education system digdi sa Pilipinas. Inangat ni Senadora Risa Ontiveros ang Department of Energy as in Energy Regulatory Commission na magpailingman kansay ng kakayahan na resolbiran ang problema sa kakulangan ng supply kang kuryente sa nasyon. Sabi ni Ontiveros, naguluwas na kulang sa enerhiya ang mismong Department of Energy. Pinikomendar pa ni Ontiveros sa Department of Energy na liwat gamiton ang mga proven industry standard method na nating ginamit kay ito bago pa man naging lay ang Electric Power Industry Reform Act o ang IPIRA Law.
Mientras tanto, yan ang bareta halik kay Mike Gravito. Paparapit sa sarong o inila, 2 aldaw na libreng theoretical driving course. Ig-upresigurare kan Land Transportation Office, Pamplona District Office. Bareta halik kay Mike Gravito. Mike. Bilang nga parte kan panagos na programa na matabangan kan Land Transportation Office sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur, ang satuyang mga kababayan na nagmamaot makakuha o makapag-secure ng student permit o sa indaman na mga lasansya, makondusir ninduang aldaw na libreng theoretical driving course dyan sa LTO Pamplona District Office sa maabot na May 18 to 19, 2024. Inigigibuhon pasado alas 8 nin aga kung kaya pigabisuhan kang LTO Pamplona ang mga kababayan niyato na nagmamaot na mag-atendir kang 15-hour pre-theoretical driving course na mag-amay sa saindang opisina. Pwede naman na mag-rehistro sa saindang online sa paagi kang http://portal.lto.gov.ph ang mga nagmamaot na mag-atendir kang libreng theoretical driving course, yan tanganing makakuana ng LTO client ID bago pa sinda makapag-atendir kan seminar. Kay puan lang na magadara ni na ballpen, photocopy kang PSA birth certificate, photocopy kang PSA marriage certificate para duman sa mga may agum ng babae, photocopy kang valid government issued ID, asin man para sa mga minor edad, magdara ni na surat gikan sa indang mga magurang o kaya guardians, asin man photocopy kang anuman na ID na issue kan gobyerno. Piglalauman kang LTO Pamplona sa paagi ni Mr. Miro Claro na dakol kitang mga kababayan ang maaprobitsar sa nasambit ng 2 aldaw na theoretical driving course ninuli sa kamautan kan mga ini na makakuha na kan sa indang mga student permit asin pag-abot kan panahon magkaiguan ng lisensya tanganing da imadakop pagsinda ang nagmamaneho na ano man na klase ng sasakyan sa tahaw kan tinampo. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:23. Pinapahanda na ang mga reserve force kang Armed Forces of the Philippines bilang dagdag puwersa in kaso kaipuhan ano man oras sa napiglalauman na sitwasyon. Iniadagi palig ni Colonel Francil Padilla, tagapagtaram kang Armed Forces of the Philippines. Sigun saya, nasa 1.4 milyon ang kapilugan na bilang kang mga reservist na ano man oras pwedeng ipapod o i-deploy. Paniwanag pa ni Padilla. Nawarang nga ni kadakol ang bilang kinakaipuan mang kiraray magsalang sinda sa mga pag-iinsayo bago i-activate o i-deploy oras magabot ang pagkakataon tanganing maaraman ng mga gigibuhon. Sinabi pa o ipinahayag man ni retired Major General Paili John Bundok, dating Commanding General kang Army Reserve Command o RSCOM. Nakanatag ang Reserve Forces kanasyon kung saan ikukuriya ta mga ini kaso magkaiguan ng depigalaoman na pananakop sa Pilipinas. Sa ngunyan, may 90,000 na weekend warriors ang RSCOM na nagkukurusir ng simanahan na formation asin mga community mission na pwedeng kunon kung kinakaipuan kan Pilipinas. Siniguro ni dating House Speaker asin Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez sa pagdangog kang House Committee on Ethics sa maabot na Huwebes o sa ungunyanal daw, maatinder siya. Ini katakod sa ethics complaint na sinangat ni Tagum City Mayor Ray Oy laban kay Alvarez. Kinumpirma ni Alvarez na nagsubitan naman siya kan sayang reply o kasimbagan sa notisya na ipinadala kang House Ethics Panel. Apor kaya siniguro pa man kan dating speaker na preparado niyang simpago ng mga aligasyon laban sa iya. Si Alvarez, sinangatan ng reklamo huli subot sa pagbalka sa Code of Conduct, disorderly behavior as inibapang lay. Kabali sa mga aligasyon sa saya, iyo ang libelous remarks sa mga opisyal kan Davao del Norte, habitual absences o day paglalaog sa kamera, asilan subot na seditious statement niya laban kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., partikularmente ang pagganok sa militar at pulisya na bawion ang suporta sa Presidente kan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Biskanado man entero si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. huli sa Kawaran Universidad sa Pilipinas. Ang nakalaog sa Top 100 kan Times Higher Education 2024 Asia University Rankings. Sa pagdaram kang Presidente ng Pilipinas sa National Higher Education Day Summit sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, sinabi kani, kay pon magduplikayod ang nasyon para maiangat ang kalidad kang edukasyon. Nagpapailing salamat subot din na kadakot pang kay pon gibuon asing kay pon idagos ang komprehensibong estratehiya na mapabago digdi. Nagluwas ng Ateneo de Manila University ang nakalaog sa ika-401 sa good 500 na ranking, mientras tanto ang De La Salle University, asila University of the Philippines man nakalaog sana sa ika-501 sa good 600 na ranking. Sa ibong kanina nagalaoman ng Presidente na kung ano man ang magiging output kan summit maibababa asin maimplementar ni sa mga campus asin classrooms para maiangat ang educational standards kan Pilipinas. Promesa pa kang Presidente, paragos na susuportaran kan sayang administrasyon ang libreng tertiary education sa mga pampublikong universidad asin koleyo para sa mga kwalipikadong estudyante. Abuton man sa 134 billion pesos na pundo ang tigtagama kang gobyerno para sa mga state universities and colleges. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:27 dapat mag-istrikto ang mga lokal na gobyerno sa interong Pilipinas sa implementasyon kang water conservation measures tangani maiwasan ang supply interruption sa tao kamatineng init asin epekto ng El Nino phenomenon basado sa Department of the Interior Local Government. Inurot ni DILG Secretary Benjamin Avalos Jr. sa paragos na pagbaba kang water level kang Angat Dam, presenteng nasa 182.15 meters. Medyo luminang kauman na ninduang metro alis sa minimum operating level na 180 meters basado sa pinakabagong report kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration. Bilang kasimbagan, ipinirwas ni Avalos ang DILG Memorandum Circular No. 2024-065 na nagsusugo sa mga local chief executives pati barangay chairman na regular i-monitor ang water meters asin tulos-tulos i-report ang mga leak o mga leaks kan mga water service providers. Mientras tanto, sinabi pa ni Avalos na bigyanauman makonsider ang LGUs ng Information, Education and Communication Campaigns o water conservation measures tangading mapalangkaw ang public awareness maparapit sa paggamit kang budget hali sa mga local disaster risk reduction and management fund. Siniman inabiso ang pamangkan na sekretaryo ang publiko na magsaray asin maggamit kan dati ng ginamit na tubig partikularmente hali sa paglalaba. Kakampi Network News. Network News. Inalok ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles ang nasa lampas 57,000 na individual na nakapasar sa nakalis na Career Service Examination kan Civil Service Commission na pagmaigutan na dagos na makalaog sa public service. Kasabay kini, binatiban kan CSC Head ang kabilugan 57,683 na nakapasar sa nakalis na March 3, 2024 Career Service Examination Pen and Paper Test kung saan na 51,311 sa mga ini ang sa CSE Professional Level as in 6,372 ang mga sub-professional level. Ipinaarama pa man ni Nograles na ang list of passers pwedeng ma-access sa official CSC website na www.csc.com.ph. Sa pagikan na pag-click sa examination result, mahiling direkta ang mga nakapasar na examinees. Mientras tanto, mga tugang, pasado na sa kinuwang pagpaso naman sa Kamara ang Absolute Divorce Bill, ang House Bill 9349, inapurbaran sa pagining voice voting sa sesyon kamplenaryo. Kasubanggi, may katuyan tugutan na liwat na makapagpakasal ang mga mag-aragom na nagsurubayan na. Katuyan pa mga burpesto na isalbar ang mga aki sa malalang
epekto kang paulit-ulit na iriwal kan sa ilang mga magurang ukan mag-aragum. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ng unyang mga tugang. Eksakto na alas 5:30 ng pagkaaga. Mapanagos po ang mga bareta sa Kakampi Network News. Oy, maliwanag na ang luwas ngunyan. Kaya naman sa mga maratana, asikaso na, lalo na po sa may mga kalakawan, ngunyan pong aldaw na Webes. At 16 na po kang bulan na Mayo taon 2024. Kita po panagos na ang tabayaran live sa mga signal kan 99.9 WEB FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Sa partido, sa pagikan na KM Kakampi Partido 99.3. Asin sa mga nakaantabay sa Naga City, sa pagikan na 91.9 BBS FM. Sa mga parantabay niya mo via FB Live, good morning. Lalo na po si mga nakaantabay sa mo sa luwas kang Pilipinas. Good morning kay Gina dyan sa Tiran, Iran. Nakaantabay sa mga oras na ni. Mabalik ang Kakampi Network News. At yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. nanggaring kasuluan 5 anyos na kambal na aki babae duman sa Tondo, Manila. Sigun sa sendang nagataman na si Jacqueline Ragos. Nagsakat ini sa ikalawang eskalon kang harong kanbad niyang naghihibi ang duwang aki. Dahil makalog sa kwarto hulit nakula ng kalayo. Dahil na sana bangkay kan mga biktima matapos masigbo ang kasulo na nagdura ring haros sarong oras. Paragos man inaaram ka mga otoridad ang kausa kanasambit ng kasulo duman sa Tondo, Manila. Mientras tanto, bilang kan mga kasong may koneksyon sa cybercrime, nagbaba na sabi kan na PNP Anti-Cybercrime Group. Sa ipinaluwas na report kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, naguros ng 29.10% ang bilang ka mga inireklamong kaso kang cybercrime. Sigun ki Acting ACG Director Police Brigadier General Ronnie Francis Carriaga, ang datos pon kang Enero 1 sagod na Mayo 9 kan taon na presente kung saan na 6,151 reklamo ang nairehistro kumpara sa 8,775 bilang kang reklamo sa parehong mga bulan kanagdalikod na taon. Ang mga cybercrime-related cases may pinakadakulang ibinaba yung online selling scam, investment scam, as in phishing scam. Sabi ni Carriaga, ang pagbaba indikasyon kang progreso sa pagresponde sa mga digital threat as in pag-implementar kan cybersecurity measures kan mga negosyo pati naman kan gobyerno. Kakampi Network News. Network News. Ilingon tanaw kung ining baretang ini yung mangyayari ko yun aldaw. Pupuna ng unya na Webes, may designs na darakopon ang mga public utility vehicles na dahil nakapag-consolidate sa bigdalaan na plaso o deadline kang gobyerno. Sigun sa Land Transportation Office, mas papakusugunin ng unyan ang sinagkampanya laban sa mga kolorong vehicles, particularmente ang mga pampaserong sasakyan na dahil nag-consolidate. Kasugbang Mayo 15, tapos na ang grace period na itinaok ang LTFRB para sa mga pampaserong sasakyan na nag-consolidate kaya puno niya na Mayo 16 target sa anti-kolorom drive kang LTO ang mga POVs na dahil nag-consolidate ulit na may consolidate ng kolorong vehicles ang mga ini. Sabi kang LTO sa idang asistiran ang Land Transportation Franchising Regulatory Board sa pagkukulusyon ng anti-kolorom operations lalo na sa Metro Manila sa iba pang parte ka nasyon. Sabi kang LTO Chief na si Bingol Mendoza, mapawarak sila ng mga enforcers na ganing masiguro na ang mga lehitimong drivers as in operators na ang pwedeng magpasada. Ang crackdown sa mga day na consolidate na POVs kasunod man kan dahil pagkapanawas kang Korte Suprema ng temporary restraining order napiguhurot kang grupong piston na nagpupugol sa implementasyon kang POV modernization program kang gobyerno matapos kwestiyonon ang legalidad gani. Mientras tanto, pili naman ni Supreme Court spokesperson Camille Teng. Nadawa na nagparawas ng TRO dahil pa ibinabasura kan Korte Suprema ang petisyon kan Transport Group. Imbes na magparawas ng TRO, sinugo kang husgado o kang Korte Suprema ang DOTR na magsumiter kan sa indang komento dapit sa sinambit ng petisyon. Ang problema rin sa Naga halimbawa kung dadara ko po ng mga nagdadaraga na jeep
kukulangon ang public transport. Pipira pa sa mga nagdalagan ng mga modern jeep na nagsunod sa POB Modernization Program. Mientras tanto, sa iba pang bareta niya tungo niyan, sa mabot man na Mayo 21, gigibon ang sarong pagdangog ang Senate Committee on National Defense dapit sa sinasabing wiretapping kan sarong harangkan opisyal kan Chinese Embassy. Ilang pigiras ni Senador Francis Tolentino matapos sa ilang pag-uurunay ni Senador Jingo Estrada bilang committee chairman. Nagasangat kasugmaning resolusyon si Tolentino asin hinagad na maimbisigaran sa Senado ang sinasabing wiretapping na gilibo kan Chinese Embassy. Kabali sa mga gusto kan Senador na maimbitaran ang mga opisyal kan Department of National Defense, Department of Foreign Affairs, National Intelligence Coordinating Agency at sa mga opisyal kang imbahada kan China. Alagad inako ka Senador na dayman pwedeng pirito ng mga opisyal kan Chinese Embassy na magatindir sa nasambit ng pagdangog. Piglino pa man, asin tawan doon ni Tolentino na sa pagdangog gusto rin nang mapatunayan asin kung totoong nagkaigwa ng pagbalga sa anti-wiretapping law. Kaya magkabali sa katuyuan kan sayang resolusyon ang sinasabing new model na kasunduan ka Pilipinas asin China mapanapit sa sitwasyon duman sa West Philippine Sea. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:46 ang oras ngunyan. Report sa luwas, wanted sa Naga, arestado sa Banuan kan tigaon duman sa partido. Baretali kay Junel Cuba. Junel. Dakop kan mga miyembros kan da pulis kan Siyudad Canaga anda sarong wanted person da digdi sa Laog Canaga duman sa Banuan kan Tigawon Camarines Sur anda grupo kan da police station number 6 digdi sa Laog kan Siyudad Canaga nakipagkoordinar sa tropa kan da Philippine National Police sa Banuan kan Tigawon Camarines Sur asin manda sa grupo kan 9 East AD kan PNP SAF asin manda 83rd Infantry Battalion kan 9 Infantry Division kan Philippine Army init nanganing dakupon anda suspect dumanda sa parte mismo kan Karaykayon Tigawon Camarines Sur alas 5:30 nin pagkahapon kanda pasiran kanda grupo kanda PNP Naga asin man kanda mga law enforcement pati na militar anda kinakamugtakan kana suspect na pistong si Joshua Pineda y Magdaleno 35 anyos soltero asin residentes kan barangay kanda Bakong Karamuan Camarines Sur bit kanda grupo kanda mga miyembros kanda police substation number 6 kanda Siyudad Canaga anda mandamiento de arresto dapig paluwas ni Honorable Judge Erwin Virgilio Poblete Pereira and presiding judge kanda Regional Trial Court 5th Judicial Region Branch 20 kanda Siyudad Canaga napig paluwas pa kan taon 2021 tulong taon na ana nakakaagi anda suspect akusado mismo sa kasong pagbalgatan na special protection of children against child abuse, exploitation and discrimination act o an anti-child abuse law sa irarom kan section 5 paragraph B kan Republic Act 1716 asin manda ini sa kaso ni na rape kun sa inda digdi ada piga lugusan kan suspek sarong minor de edad matapos nalugusan kani anda biktima digdi sa Laog Canaga ini nagdulag-dulag sa mga autoridad tulong taon na nakakaagi alagad ini nasa ripsipan gan sa Banuan kan Tigawon Camarines Sur ang suspect pigpasan kan sa iyang mga diretso matapos na ni and mismong dakupon kan na mga autoridad mayo nin piyansa na pigre-rekomendar ang korte para sa sayang temporaryong libertad matapos na iproseso ang nasambit na mga papilis ini ang pinagbiyahe na digdi sa Laog kan Siyudad Canaga asin ikinulong sa Naga City PNP ninulit digdi na ginibo kan suspect ang nasambit ng krimen. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Network News.
Babae negosyante na nahampang sa rawang kaso ring anti-trafficking in person sa probinsya ng Masbate, arestado sa Manuan kang Pamplona, Camarines Sur. Report hali kay Mike Gravito. Mike. Arestado kan mga autoridad sa Manuan kang Pamplona, Camarines Sur sa Roga. 52 anyos na babaeng negosyante na natubang sa kasong anti-trafficking in person na 2 counts matapos na ini madakop dyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Pamplona, pasado alaun na 15 nin pagkahapon kasudma sa Zone 2, Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur, kan iserbi kan tracker team kan Pamplona Municipal Police Station ang mga warrant of arrest kontra sa persona ni Rowena Mitra Antonio Daraga, residente kan Balatukan, Mobo, duman sa probinsya kan Masbate, alagad presenting nag-aerok din sa Zona 4 sa Barangay Kantambo. Bitbit kan mga autoridad ang mandamento de arresto na ipinagpaluwas kan sala ni Honorable Eva Sorbito Alba, Presiding Judge kang Regional Trial Court Branch 48 duman sa Masbate City. Minuli naman sa paglapas kan nasambit ng negosyante sa Republic Act 9208 o mas bisado sa apod na Anti-Trafficking in Person Act of 2013 o 2003 na nasambit ng babae. Matapos na ini ang madakop kan mga otoridad ang tulos dinara dyan sa Patura kan Pamplona Municipal Police Station asin nakatalaan ilipat duman sa probinsya kan Masbate. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Philippine Statistic Authority Kamsur nagahanap ning 2,874 field enumerators. Bareta halik kay Michael Garcia. Naghahanap ng 2,874 enumerators ang Philippine Statistics Authority sa Camarines Sur para sa gigibuon na 2024 census sa Community-Based Monitoring System. Sa anunsyo kang PSA sa bagay ng Provincial Statistics Supervisor Raul Aspe Jr. na ang mga kukuano na enumerators ididestino sa malinlain na barangays igdi sa probinsya kan Camarines Sur kabalin ang syudad Canaga. Pwede man sumot ini sa mga bagong graduado ning senior high school, lalo na ta ini ang minimum nindang requirements. Ang hinahanap kan PSA si mga mapasiring sa field may kakaya na mag-interview sin tataw sa gadget, lalo na ta si mga enumerator magamit ning tablet sa pagkondusir kan census. Ang pagsumiter kang aplikasyon hanggang Mayo 24 magpasiring sa nasayang opisina dyan sa Panganiban Drive, Syudad Canaga. 491 pesos ang daily rate ka mga enumerator under contract of service asin ang aplikante willing dapat na mag-assign o i-assign sa rin man na parte kang probinsya. Dagdag pa ni Aspect ang PSA Kamsur ng census ginigibo kada 5 taon kung kaya posibleng magsunod-sunod man ang sinang pag-hire ka mga mapasirin sa field dangan si mga ma-encode sa indang opisina. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:53, 7 minutos na lang antes alas 6. Balik kita sa iba pang detalles ka mga bareta kung diyan. Ipinapabalyukan sa rong kongresista sa Department of Foreign Affairs ang pag-administrar sa pagkataon ng student permit sa mga dayuhan na gusto mag-eskwela digdi sa Pilipinas. Sigun ki Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, kinakaipuan Ribisaron ang Executive Order number 285 kung saan tinutugutan ng Bureau of Immigration na akuon o gibon student visa ang tourist visa. Sabi ni Barbers, dahil nila mga pagulan ang paglakulkan foreign students sa Pilipinas, alagad gusto nila masiguro lehitimo ang mga naglalaog sa nasyon. Kasunod gani, plano man magkurusir ng kang kamara ng sarong pagdagong para matawan linaw ang eksaktong bilang ng mga foreign student dayaw sa Pilipinas, sulit magkakaiba subot ang sa ilang na-receiving datos. Napagnaman na sa 1,516 Chinese nationals na ang natawaring student visa sa Cagayan, alagad 485 sa naligdi ang naka-enroll as 96 lang ang may on-site student visa. Mientras tanto, matapos maging kontrobersyal ang pagkataon ni Bamban Mayor Alice Go
Plano ko niya ni Solicitor General Milardo Guevara na mag-subitir ning kuwaranto petition na mga kwestiyon sa diretso kang alkalde na magkapot din pampublikong pwesto sa gobyerno. Sigun kay Guevara, sa ngunyan, paragos sa silang pangalap ning magkakaroong informasyon manungod sa isyo kan sinambit ng questionabling alkalde. Sigo, pinurdahan imbulto sa pagkapadalagan kang illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO Hub sa Sinabanwaan. Questionable man ang sayang pagka-Pilipino basado man sa mga dahil nagtataramang datos pati naman informasyon. Mayo kaya ini sa official record na mapatuloy na siya sa rong Pilipino kaya pinurdahan na sa ining Chinese citizen. Paliwanag man kang Korte Suprema, ang sarong kuwaranto proceeding legal na paagi tangaling determinaran ang diretso kan sarong tao na magpugol ng posisyon sa gobyerno. Mas pinakusugpag ang Social Security System SSS ang social security coverage para sa kabus na Filipino seafarers as in maritime professional sa nasyon. Ini matapos na bilugon kang labor groups, manning agencies, ship owners as in government agencies ang Maritime Industry Tripartite Council sa sarong signing ceremony duman sa Intramuros, Manila. Sigun kay SSS President as in Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait na bilang miyembro kang MITC halis sa public sector, mas matatawang prioridad ang pagpusisi sa maritime employment concerns as in advanced protection kan Filipino seafarers. Katakod kani, nangapunan man si Makasait sa gabos na Filipino seafarers na mag-miyembro sa SSS tanganing mas matawan ng social security protection na hali sa gobyerno. Sa record, iguan 350,000 na seafarers ang miyembro mo niyan kan SSS. Mientras tanto, igaman dagdag na benepisyo ang mga miyembro araw kang SSS loan programs, siring kan salaries and calamity, dagdag na coverage hali sa Employees Compensation Program para sa work-related sickness o injury na resulta ng disability o kagadanan. Kakampi Network News. Network News. Sa iba pa detalles ka mga bareta, inalokan Department of Education ang mga homeless na Pilipino na i-considerar ang electronic cigarettes o B4 products bilang necessity o sarong accessory. Apura kaya sa pagkakaiwan ni Marbe Bang flavors, itinutulod ang e-cigarettes as in vapes bilang mamaskog as in salbadong alternatibo sa traditional tobacco products o paninigarilyo. Ara sa bitang produkto, naging taktika kang industriya tanganing makakuha ng bagong audience para ribayan ang nawara sa sainda urog na nagbaba na ang bilang kan tobacco smokers sa nakalis na 10 taon. Mientras tanto, tinawan doon na ang vape trend dadala ning mayor na banta sa kapakanan kan younger generation alagad mas kadakol na users anday aware sa mga peligro na yaon sa likod gani. Taon 2019, sinabi kang Global Youth Tobacco Survey, nasaro sa 7 estudyante na nag-iedad 13 sa 15 anyos nagagamit ng e-cigarette, age group na mas aki sa tinutugutan basado sa eksistidong lay. Mientras tanto, pigilinaw man kanina ang vaping, bakong necessity o accessory, as in bakong masalbado kesa sa sigarilyo. Mientras tanto, makatugang sa mga ultimong bareta niya tungkol yan, mga bareta pa magararay sa Senado Nasyonal, makakalahom ang publiko na may mapagkukuhanan ng supply sa pigpromesang 29 pesos kada kilo sa presyo kang baga sa bulan kan Agosto. Ina siniguro ni Administrator Eduardo Guillen ka National Irrigation Administration sa ibong kang pagdududa kanagkapan ng grupo na baka ni gaskogon o drawing sa naman ini pagabot kang bulan ng Agosto. Sigun ki Guillen, pigilauman kang ahensya na makakapagtaon ng 100,000 kilos ng bagas pagabot kan Agosto katampad kan 10,000 na sako ng paroy na maipabakal sa outlets kang kadiwa ng Pilipino. Ang 29 pesos kada kilo ng bagas susog sa opisyal inisyatibo kang Irrigators Association bilang pasalamat sa tabang kang gobyerno sa saydang sektor, partikularmente ang mga kagambitan pang-uma as in rice processing systems na itinao sa saindang sektor.
Hinurot ka mga biyembro kan Kamara ng Representantes ang importansya na balanseyon ang pangaipon na i-regulate ang social media content daramang kang pagwarak ning fake news asin ang pagbisto sa diretso nin pagpapahayag. Ini ang mga sinabi kang kongresista bilang reaksyon sa mga pudan kang kapisaran ng social media broadcaster ng Pilipinas sa Kongreso na magpasar ng ley tanganing ma-regulate ang social media content. Imbes na regulasyon, sinabi ni Congressman Jude Asidre na mas dapat tutukan o tawan atensyon ang pagbubugtak ng safeguard tanganing protehiran ang publiko. Mientras tanto, sinabi man ni Congressman China Miguel Almerio kan Davao Oriental na inabago ang purpose na i-regulate ang social media content asin ang peligro na matukmakan ang freedom of information pati naman speech. Pinawado pa ni Almario ang importansya na mabiripikar ang social media users tanganing marikas na madeterminaran ang mga ini. Pwede sumot gamiton ang SIM card registration law bilang modelo sa paggibo kang purpose lay. Para man kay Congressman Muhammad Khalid Dimapuro, dapat seryosong ikonsiderar ang pagbubugtak ng regulasyon sa social media hulit na pwede ining magdala ng peligro sa publiko. Mientras tanto, Mayo Pamanlay, inagad ka na KA's MBPI, kay Executive Secretary Lucas Bersamin, na mag-gibo rin sa executive order para sa pagripaso kan sa National Social Media Regulatory Board. Ultimong bareta niya tungo niyan, isilangat man sa Kamara ang resolusyon na naghahagad na imbestigaran ang subot labor malpractice asin masakit na working condition kang Shopee Express asin kang SPX Philippines sa House Resolution number 1718 na isilangat ni Congressman Lex Anthony Chris Culada. Inurot ka na importanteng masirip ang sinasabing bakuntulton na pagtrato kang kumpanya sa sa mga empleyado, particularmente pag-abot sa silang diretso na mag-organisar ning union. Sigun saya, importante man subot na masirip ang pagrurugaring kang Shopee Philippines na pigirepresentar kang chairman asin major shareholder kaning si John Frederick Chong tanganing maaraman kung nagsusunod ni sa anti-dummy law asin iba pang may koneksyon sa ley. Mientras tanto, baretang loto, kinubra na kang 50 anyos na laborer gikan sa Cavite ang ginanang dampas 46 million pesos na jackpot prize kan Mega Lotto 645 na pinula karakterikod na Abril 22 ngayon na taon. Sigun sa PCSO, maswerte na tumbok kan lucky winner ang winning numbers na 33, 17, 40, 9, 42, 20 na may katampad na premyong 46,11,957 pesos. Ninuliman sa sayang kasakitan sa trabaho ay makatubod ang lucky winner dalampas 20 taon na nagtataya sa loto na siya magkakaigwa nin milyones. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras na ngunyan mga tugang. Alas sa stress ng pag-aaga, mapanagos po ang mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Huwebes, Mayo 16, taon 2024, sasamuyan pagbalik. Ang tabianan po ang mga baretang ihatod ka sa tuwing mga Kakamping Radyo. Ali po dyan sa Ringgonada, sabay kan DWEB-FM Kamsur. Ali sa partido, sabay kan KM Kakampi Partido. Asin mga baretang tinipon kan BBS-FM sa Naga City. At yan, digbilang sa mga baretang amay na antabayanan sa rabay sa mga Kakamping Radyo. Kakampi Network News. Kakampi Ringgonada. Kakampi Network News. Mabalos June, sa detalles kan mga bareta, halidig sa DWB Kamsur, ang radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Sarong resolusyon, ang opisyal na ipinasar kasudma sa sesyon regular kan sanggunang panglalawigan kang probinsya ng Camarines para mantawan ng rekonosimento, pagbisto sa naging akumplishmento ng sarong na buwan niya na naging maray ang nagiribo bilang kadete kan Philippine Military Academy o PMA. Kasudma, si Board Member Donaan Roy Oñate, top notcher Board Member kan Ringgonada,
Iyo mismo ang nagpresentar sa plenaryo kanasabi ng resolusyon na may titulong A Resolution Congratulating and Highly Commending Cadet First Class Cyril J. Julianes Masculino from Santo Domingo, Naval Camarines Sur for graduating magna cum laude and top 4 of PMA Bagong Silang Class of 2024. Sigun kay Board Member Donna Andre Oñate, kay iba niya bilang mga mayor na kagpadrino sa nasabi ng resolusyon. Isin the Vice Governor Sal Fortuno Jr., Board Member Shai Fardo Nobles, and Board Member Pucho Oliva, gabos sa mga taga-ringkunadang membro kan Sangguniang Panglalawigan kang probinsya ng Camarines Sur. Resolution congratulating and highly commending Cadet First Class Cyril Joy Julianes Masculino from Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur for graduating magna cum laude and top 4 of Philippine Military Academy, PMA Bagong Silang Class of 2024, along with me as principal authors are Honorable Salvi Patrick Edmund F. Fortuna Jr., Honorable Jesha Aina F. Noble, and Honorable Wilfredo Julio B. Oliva. Parte kan pagpresentar ni Oñate na sabi ng resolusyon na inaprobahan kan mayor yung members kan Konseho Sudma. Si Masculino nakatlaan na imbitaran kan Sangguniang Panglalawigan kang probinsya ng Camarines Sur para personal na akseptaron ang plake urog na ang dapit sa nasabi ng resolusyon. DWEBFM Radyo Ringkunada Kampibo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, sa Sarong Paulino Yorobe, nakapangaran ang titulo kan abot 6 na ektarya ng daga na nakalaog sa Sarong DW sa FAC sa lokal na gobyerno ng siyudad din Iriga durante kan panahon kan mga dating administrasyon kan magtugang na si Ronald Felix Ganggang Alfilor asin Madel Yorobe Alfilor asin baku ang ipinapaluwas na pangaran na si Rosana Odabar Arinio. Ini ang realidad na naibulgar kasudma sa nagpapadagos na legislative inquiry sa 38 milyones pesos fertilizer fund scam o ang Madel Scam 2. Magigurumduman ng Sangguniang Palunsod kan Siyudad din Iriga sa panahon ni dating Alkalde Madel Alfilor. Nagpasa rin sa resolusyon numerado 2019-404 na minakonfirmar sa DW sa FRAC entry kan siyudad asin ni Arinio sa DW sa FRAC. Maayo manin bulanan na obligasyon pinansyal ang siyudad sa sinasabing kagsadiri ng daga alagad sa oras na magpasuna ang kontrata an anuman na edifisyo na naipatugtog kan siyudad gamit ang kwarta kan lokal na gobyerno. Ang mga ini magiging sadiri na kan kagdaga. Nag-alis nga digdi ang issue na conflict of interest, hulitaan makikinabang yuan pamilya kan o kapamilya kan na dating mga alkalde. Si Paulino Yorobe, ama ni Difuntong Alma Yorobe, agum ni dating Congressman Siriaco Alfilor, ina ni Ganggang asin Madel Alfilor. Kasudma, naging bisita sa legislative inquiry si Atty. Shane Berinya Imperial kan City Legal Office na yung nagbentilar kan siring na realidad pasi sa saindang ginibong investigasyon o rugnaan pagsangat ng kaso sa ombudsman. During the investigation of the city mayor and the city administrator, which was also referred to the city legal office, we have actually discovered that the naked owner of this property is, as appearing in the tax declaration, is actually a certain Paulino Yorobe. And based on the investigation, Paulino Yorobe happens to be the grandfather of both former Mayor Felix Ronald Alfilor Jr. and Madeleine Yorobe Alfilor. Since Paulino Yorobe is the father of Alma Yorobe Alfilor, who happens to be the late mother of Felix Alfilor and Madeleine Alfilor. Parte kan mga naging pahig na Atty. Shane Berinya Imperial. Nagluluwas na ang ginamit na pangaran na si Rosana Arinio, inibakumang totoo asin iniginibo para itago ang sining katotohan na naging paborable sa magtugang na Ganggang asin Madel bilang mga eredero kanasabi ng daga. DWEBFM Radyo Ringkunada Kampibo Network News. Yan tabi yun ng mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Thank you very mga balita dyan sa Ringkunada area. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kanya matugang 15 magalampasang alas 6. Pagari sa partido dumang o pagari sa Ringkunada dumang kita sa partido. Samo niya ito mga baletang nawara. Teka muna ha. Bibilis na muna.
Sige, naputol ang partido kaya atya mabalikan niya ito ang Kiim Kakampi Partido. Diretso na muna kita sa mga bareta halis sa BBS FM Naga. Kaya barata naman si Junel Cuba, BBS, go ahead. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagpapadagos ngunyan ang ginigibong preparasyon kan mga opisyalis kan barangay kan Concepcion Pequeña digdi sa laog kan siyudad Kanaga para maan sa papabuto na panahon kan na tag-uran ang Concepcion na Pequeña kaya ana saro sa mga lugar digdi sa laog kan na siyudad Kanaga na parating pinagbabaha pag minabot ang panahon kan tag-uran sigun kay Barangay Captain Francis Mendoza sa indanang pinaglilinigan ngunyan na ana Sagupa Rivera na yaon dyan sa Saindang Barangay ang lugar kan Dunya Clara abot man sa barangay kan na Triangulo Naga City tambak na mga basura ang Saindang nahali sa tabang man kan na mga residentes kan na sinambit ng barangay na nagtarabang-tabang tanganing magrabus asin halion ang mga basura na iyuan nakakabara sa nasambit ng kali sigun paman ki Mendoza 40% kan Concepcion Pequeña and konsideradong lulaying area asin mada iniya ada pig tatawan na ninda doon ngunyan inuli sa kada minaabot ang makusog na oranda permi na sanang binabaha kabali dyan anda suna uno sa parte kanda lugar kanda Major Seminary Dunya Clara asin man na Sister Teresa sa Indanamada na pinagbukasan ang gabos na mga drainage sa kanal yan tangani man na malinigan ang mga ati kani sangunya da padagos-dagos ang patrabaho man kan DPWH para man sa ripraping project sa lugar kaanda sagup Rivera o Sagup Creek dakon sa ina ini ang nagtataunin dakulang kontribusyon sa baha kung minaabot ang panahon kan tag-uran. Iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Nagkapirang PUB sa laog kan Kamara de Sur, mayong maray na ilaw. Buyit Padere sa detalye. Pinabalyo ang mga pampaserong jeep na nagbabiyay sa pagkabagi kung mayong ilaw ang lunadan. Bako kayang harayo na mamugtak sa peligro ang mga pasahero. Ini ang automatikong lakdang na pigigibon ninda Grace Rojas pamayukan LTO Naga kung naaktuhan nindang mayong ilaw ang jeep kasabay kan abiso sa driver asin pagdoling ticket depende kung nagkakaperang bisis na ining may sharing na pagbaylar sa trapiko. Sinabi ni Grace Rojas nakadaklan sa mga pampasaherong jeep na nasi sa tenda nasa terminal harani sa indang opisina arog kang mga biyaheng minalabak si Pukot asin iba pang harayo ang dalagan kan lunadan haliigdi sa syudad kan Naga. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Bagong Pilipinas Town o Bagong Pilipinas Town Hall meeting kan Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan digdi partisiparan kan maabot 250 nga mga parauma. Daryl Banya sa report. Ipon nasa 250 parauma as in agricultural extension workers para sa enot na Bagong Pilipinas Town Hall meeting kan DA Bicol iniginibukan sa rong aldaw. Pigdiskutir ang mga problema as in feedback gikan sa mga imbitadong parauma dapit man sa pagpautob kan mga proyekto kan Department of Agriculture. Kabali digdi ang pagdiskutir sa mga plano as in intervention kan rice program para sa wet season cropping, corn and cassava program asin ang pag-aprobitsyar kan mga programa para sa mga nag-aataman in hayop asin manukan digdi sa riyon. Tinaawanin pagkakataon ang mga parauma na maiherasan sa inang mga problema. Nagkapera digdi iyo ang pagpautob kan Rice Farmers Financial Assistance
asin ang pagparehistro sa registry system for basic sectors in agriculture. Apera kaini naghirasman kan sa indang eksperyensya ang mga nagresibinin kagamitan sa pag-uma durante kan bagong Pilipinas Caravan na ipiglansar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Siring man ipinahayag kan DA Bicol na nasa 60% ang sa indang preparasyon para sa pagtama kan La Niña digdi sa Bicol sa bulanin Hunyo asin Agosto ngunya na taon. Ang pagkondusir kan bagong Pilipinas Town Hall Meeting ini parte kan pakikisumaro kan DA Bicol sa selebrasyon kan buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngunya na bulan nin Mayo. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. DDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, wanted sa Magaraw, dakop na o kaisminda sa detalye. Dahil nagatrayumpuan na pagtago-tago kan sarong municipal most wanted person matapos na maarestar kan PNP. Diyan sa banwaan ni Magaraw, Camarines Sur, mga bandang alas 4 nin pagkahapon kan magsakyan ng mga tauhan kan PNP sa Zona 7, Barangay Tamban na Tinambak, Camarines Sur. Ang Magaraw PNP nakipagkoordinar pa sa Tinambak PNP tanganing arestaron ang suspect na binisto sa pangarang si Alana Clapis E. Gonzaga, 23 anyos, may live-in partner, residente kanso na 7 Barangay Tamban, Tinambak, Camarines Sur. Nasabitan ng suspect aniguanin man dambiyan to the resto sa kasong pagbalgar kan Article 365 anakusain ang kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ang pinagatuban na kaso ka na sambitan ng suspect asin ini pinagapaluwas sa sala ni Judge Obelisa Palo Soriano, presiding judge kan Municipal Circuit Trial Court na nakakasakop sa Magaraw asin kanaman Camarines Sur. Mayo 14, 2024 kan pinaluwasan man dambiyan to the resto sa nasambitan ng akusado. Kantidad 36,000 pesos na piyansaan kay puhan na disponiron kan suspect para sa sayang temporaryong libertad. Nasambitan ng akusado yung nangunya sa kustudiya kan Magaraw PNP. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. DDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, 25 technician ang pasado sa Agricultural Machinery o Machinery Servicing NC3 na inutmada digdi sa laog mismo kanda Bicol. Ini asin na iba pang partikedasyon na ini ang pinagkumpirmar kan Technical Education and Skills Development Authority o TISDA sa Kabikulan. Segunda sa entrevista kay Regional Operation Division Chief TISDA Bicol Joel Navarro. Inig 25 mga passers gikan sa manlaylay ng mga rehiyon sa laog ka nasyon. Iyo ang pigsarong representantes kan Region 1, 2, 4B, 8, Region 10, Karga, asin, Duaman ang nagigikan digdi sa parte mismo kan Bicol Region asin probinsya ng Camarines Sur na agricultural engineers maging may background sa automotive courses. Dagdag pa man ni Navarro, sinda napili ni Siam gikan sa 25 mga passers para maging regional lead assessors kung sa ina igwa sindanin potensyal na manginot asin monitor kung sa insinda naman ada matukdo ka na mga gustong magpasairarum ka na naunambitan ng kurso. Mientras na ada newly graduate technician laom na tabang man ada mga parauma manugod man sa pagpreparar ka na mga pigsasabing mga traktura asin iba pang mga makinarya. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, pinuunan na ang kainut-inuting Bicolano Farmers Festival and Agri Summit na may timang sustaining legacies, cultivating futures, celebrating Bicolanos farmers and agri-innovation.
ini ginibudyan sa CBCUE campus sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur madurar sagkod sa aga Mayo 17, 2024 kung saan nagpartisipar iyo mismo ang Agricultural Training Institute o ATI kan Department of Agriculture DE Bicol, Pega Sarong Kwarsa kan Department of Agriculture, Department of Tourism, ATI Bicol, BLSA, LGU, Philippine Coconut Authority PCA, Bicol Iconic Camarines Sur, UNC, Pili Farmers Association, University of Negros Occidental, Recolitos, United Church of the Philippines, ASIN and Filipino Federation of High Value Crop Growers na ilansar anasambit ng aktibidad na may kamauutan na magkatiripon ang mga parauma, agricultural experts, industry leaders, asin mga stakeholders, tangani man digdi sa pag-rekonisar kan produksyon kan agrikultura sa intirong kabikulan, asin man digdi makapagheras, asin madagdagan ang kaaraman kan mga individual na yaon sa sektor kan agrikultura sa Bicol orog ng pinanginutan kan probinsya nin Camarines Sur. Yan tabi kakamping June ang mga bareta. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa kakampi mo, Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Network News. Thank you, Junel. Diyan sa BBS FM. Oras kayo matugang 6:26. Balikan niya ito ang mga bareta halid dyan sa partido, sa KM Kakampi Partido sa tuwing kaibarang mo dyan duman si Nilo Oriana. Nilo. Abalos yun, yung mga bareta gikan igdi sa Kakampi Partido. Paluwas na kansanggon ang barangay Kambanwa, ang barangay Sabang sa Banwaan ni San Jose Camarines Sur, ang bandailain po katabang ang opisina ni Vice Mayor Biong Panuelos, pati naman ang gobyerno lokal kan gobyerno provincial ng Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaparte Sinman, kan opisina ni 2nd District Congressman Elry Villaparte, ang bandailain ng mga aktibidades para man sa papabuton na o 14th Malasugi Festival. Ang sinambit ng festival igwanin na 5 aldaw na mandailain na sinman na dagmang na mga aktibidades na papartisiparan kan na mandailain na mga individual asin na grupo na masikad sa maabot na Mayo 21, 2024. Ang sinambit ng aktibidad sa 5 aldaw matapos na Mayo 25, 2024 kung saan ini katagundman mismo kang kapestahan kan sinambit ng barangay. Kabali sa mga aktibidades na pinag-una nakatalaan na gibuhon, iyo ang biggest Malasugi Catching Contest na nagkakaigwaman ng festival mas, Sumbayli sa Kalye, Sing Idol and Dance Showdown, First Chess Tournament, Tag of War sa Baybay, Malasugi Cooking Contest, Miss Malasugi Festival 2024, Second Grand Alumni Competition and Summer Street Beautification, Sumba Marathon 2024, and Miss Malasugi Festival, Civic Parade, Arab 2024, siringan ang fiesta mas pag-abot kan Mayo 25, asin man magkakaigwa din maritime procession sa paghahapon kung saan malibot ang prosesyon sa kadagatan kan sinambit ng barangay. Sigon kay Vice Mayor Biong Panuelos, labi-labi asin dakulan sa indang pasalamat na naman kay Governor Luigi Villaparte asin man kay Congressman Elry Villaparte sa paragos na pag-suporta sa sinambit ng pang-14 taon na Malasugi Festival. Mientras tanto, sa iba pang bareta sa lado lokal, tulungan doon na naman magkakaigatong magpuproducer in a special recruitment activity ang Kamso Peso kung saan dagmang ng mga bakanting trabaho o job order para man sa mga nasyon kang Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, asin man na Malaysia. Basado sa pigpaluwas na anunsyo kan opisina ni Misha Torello, ang sinambit ng special recruitment activity ang gigibuhon sa maabot na Mayo 20, 21 asin 22 sa mismong opisina kang Kamso Peso sa second floor kang Kamso o kanyo IT Building, Capital Complex, Kadlan Pili, Camarines Sur, kapartner kaini ang BS International Services and Placement Agency, asin man, mapon alas 7 in Agas, kutang alas 3 in pagkahapon, ang mga bukasos ang pwedeng ma-applyan ng mga trabaho, araw kang specialist nursing, beautician, hair beautician, massage therapist, secretary, nail cure specialist, general nurse, asin man ang mechanic light equipment,
urgently hiring man ang mga domestic helpers para man sa mga nasyon ka na Saudi, Malaysia, asin man Qatar kung saan na kaipuhan man ang mga babae na may edad 23 sa kudang 40 anyos ang sinambit ng activity nakadago sa pinagtutulod o pinapahiwas kan liderato ni Governor Luigi Villafuerte. Iyan tangani na matabangan ang mga kamarinenses na magkaigwani na trabaho para man sa pag-asenso sa pagangat ng lambang pamilya. Katakot yan niliwat na nagpalayog imbitasyon si Misha Torallo sa mga job seekers na aprobisaran ang sinabit ng programa asin umantang bako sa naman overseas ang pwedeng ma-applyan inhulit igwa pa man subot sinda din mga local job opportunity sa saindang na nakalista sa saindang opisina. Iyan man tabi yun ang katerpunan ka mga bareta gikan igdi sa kakampi partido at talo sa kakampi network sa puman si Doriana Maraynaga. Ini ang Kakabuni Network News. Thank you, Nilo, ka mga bareta dyan sa KM Kakampi Partido. At yan, sa sabayang pagbalik, ang tabayanan, Federation President kan Liga ng mga Barangay sa Camarines Sur, nagpayag ng kaugmahan. Matapos mag-file sinda Congressman LB Villafuerte ng House Bill, nakanima kompleto ang tulong taon na termino ka mga barangay sin SK officials. Congressman LB Villafuerte, sinuportaran ang nagdangkang Comelec na bawalan na ang substitution sa mga nagpa-file kanselang sertipiko di kandidatura. Asin mga tarpulin kan litrato ni Nunoy Magtuto Salaga, pinuna ng Baraklason. Bantang dalawgon ni Alcalde ng Ligasyon, nakakaabot na sa luwas Canaga, igwapang silyo kan city government. Yan gabo sa sabayang pagbabalik. At yan! Ini ang Kakabuni Network News. Villafuerte, suportado niya ang sinabit ng resolusyon kang Comelec Inbank dinulita sa Camarines Sur sa nakalis na eleksyon igwaman mga nagpaplansar ng kandidatura alagad dahil managparagos kan sayang pagkandidato imbes nagparibay o nagkaigwan ng substitution na kandidato. Kinabando ni Congressman El Rey nasaro ining panuloko sa tao na dapat tuldukan na kang Commission on Election. Uyan sa iyang mga pahayag sa sarong entrevista naman sa Metro Manila. Posisyon tapos ginagamit nila. Kapag ako dyan kagaya sa amin last election may nagpa-file ng ibang posisyon tapos ginagamit nila yung dates na para magpalit sa November, parang niloloko ba yung tao. So sa akin, kung sinong gustong lumaban, i-file na nila, wag na po yung papalit-palit. Kapag ako dyan Kani pinahayag ni Comelec Chairman Erwin Garcia na unanimously inaprobaran kan Comelec Inbank ang propestong gibon October 1 sa good October 8 ang filing kan COC asin isabay digdi ang sasangating withdrawal asin substitution Suzuki Garcia. Kantas tanto pitutugutan man ang substitution nalampas October 8 na deadline alagad ini kung ang kandidato nagadan o na-disqualifyar sa sayang kandidatura. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Senado Lokal, pinasalamatan man ni Board Member Christopher Tupi Jacinto, ang Provincial Federation President, kan Liga ng mga Barangay sa Camarines Sur ang inisyatibo ni Congressman Elry Villafuerte katabang sina Congressman Migs Villafuerte, asin Bicol Saro Party List Congressman Brian Raymond Yamsuan na makumpleto ang tulong taon na termino ka mga ilhidong barangay asin sangguniang kabataan officials. Matandaan sa rong propostong lane, ang pigsangat ni na Congressman Elry duman sa Kamara na naguhurot na masunod ang mamandato kan konstitusyon patinaman kan local government code na dapat tulong taon ang termino ka mga ilhidong barangay asin SK official imbes 2 taon. Ipinahayag ni Jacinto na kulang mananggad ang 2 taon para mahihatudindan serbisyo sa mga barangay. Aros gabos na mga Federation President halos sa mga munisipyo minasuporta sa sinambit ng lakdang ninda Congressman El Rey na nagalaom na ini maaprubaran duman sa Kamara de Representantes. Uyang payag ni Board Member Jacinto kan Liga ng mga Barangay sa Camarines Sur. So, Liga ng mga Barangay po ini sa Camarines Sur, we're very lucky for the initiative kung sa tuya pong Congressman Elry Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, Congressman Brian Yamsuan, para po sa tig-propose na bill ninda
para ikumpleto ang 3 years term. Kasi this is the clamor of the Liga and including the Sangguniang Kabataan. Kasi in 2 years, we cannot fully perform and ang samuya po mga plano sa barangay in 2 years lang, insufficient, not enough. Kaya in 3 years na niyo, dakulang kasimbagan po niyo para itong mga proyekto, plano, program na i-implement po sa kada barangay, it will be sufficient enough na by 3 years na niyo, takulaon na tabang. Kaya we're hoping na sana ini yung bill na niyo ma-approve and kaming sa Liga ng mga Barangay and the Sangguniang Kabataan, kami po naghahagad na ini talaga ma-aprobahan. And we are in one with Kong El Rey, ang Federation of the Liga ng mga Barangay. Ikaw na po kami ginibon, authorization, resolution in full support kang bill kan sa tuya pong Congressman. Para sa provincial level o sa national level? Sa provincial level po, nag-draft na po kami and mamit na po kami kayan sa mga ABC para po niya po sa pag-support. How about sa national level Confederation? May movement na suportaran ng argo ng bill? Ang national po, mapapungan yan sa muti papaabot na informasyon. May pending schedule kami na meeting sana in this month. Kaya po, ipapaabot naman po yan duman na makagibo kita ng resolution supporting sa House Bill na niya. Nagtuloy sa tuya pong mga Camarines or Solons. Sa'yo man siguro ang sentimiento ng mga parte ang mga payag ni Bukal Tupi Jacinto, ang ex-officio member para sa Liga ng mga Barangay sa Camarines Sur. Mientras tanto, ultimong bareta sa lado lokal, bago pa nga campaign period, nagkakaigwa na ng baraklasa ng tarpaulin sa Laogan, Ciudad Ganaga. Iyan ang diniskubre ang kampo ni Nonoy Magtuto matapos iguang bagsumbong sa iya na ipinapabaklas ang sa iya mga tarpaulin na nakakuriyat sa marbibang parte kan syudad. Napagaraman na ang nagsumbong subot kay Magtuto ang gabali sa nasugo kan sarong opisyal gikan sa City Hall na intero na alibadbadan sa mga nahiling na litrato ni Magtuto sa mga nakasabit na tarpaulin, asin nagpaliwanag na siya nagsusunod sa naman. Delikado kung na siya magsunod. Ang pagbabaklas nangyari po na magpamatima na sarong opisyal kanaga na mga kandidato sa Tercer Distrito kan Camarines Sur. Matandaan si Nonoy Magtuto halin na nagpayag ng interes na magrepresentar kan Tercer Distrito naman sa Kamara de Representantes. Mientras tanto, kung pigbabaklas ang tarpaulin Magtuto sa Naga, nakakaabot na ang lalagon ni Alcalde de Luzon Ligasyon sa luwas kan Naga. Daigwapang official seal kan City Government kan Naga sa paagiman ka mga nakasabit na tarpaulin. Nabali sa mga tarpaulin ni Ligasyon na siripan nagkuriyat sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Kakampi Network News. Balita sa luwas kang Pilipinas kunyan, sumirakat na sa pinakalangkaw na rekord na 75.9 milyon ang bilang ka mga internally displaced people sa enterong Kinaban. Ini ang mga taong naghali sa indang mga harong, darakan gera, kalabidad at sinibapang kariribukan, alagad mantinino mangganaray sa indang nasyon. Sigun sa Internal Displacement Monitoring Center, 7.7 bilyon na persona ang displaced dinhuli sa kalabidad, asin 68.3 bilyon dinhuli sa kariribukan, asin bilensya kabali ang gerang nangyari sa Sudan asin man sa Gaza. Hindi masalangkaw na nairistro ka nagdatalikod na 2022 na 71.1 bilyon. Sigun man sa organisasyon, luminangkaw ng 50% ang bilang kang internally displaced people sa nakalis na 5 taon. Sa Gaza Strip, pasara 1.7 milyon Palestino ang internally displaced sa katapusan kan 2023 matapos ang pag-atake kan Israel. Mientras tanto, sa baretang sports, naibalik na kan National University Lady Bulldogs ang corona sa saindang kudal matapos nilang panakbaon ng University of Santo Tomas Golden Tigresses sa 25-23, 23-25, 27-25, 25-16 sa Game 2 kan saindang Best of 3 UAAP Season 86 Women's Basketball Tournament Finals na kinakawat sa Mall of Asia duman sa Pasay City. Pinatunayan ninda Bella Bilen asin na
Eliza J. Solomon at sa ilang tibay sa atubangan kan 22,515 nagdadala ning live matapos silang magtarabangan tanganing akbayan ang NU na masungkit ang ikalawang korona sa laog nin tulong taon. Dakulano, 22,515 ang nagdalan. Ang PBA garo dahil na nga siguro sangatos ang nagdadalan. Ini ang Kakaburi Network News. Network News. Iyan ang mga balita sa Kakamping Network News Simulcast na natabayaran sa mga Kakamping Radyo ngunyang pong aldaw na Webes 16 kan na Mayo taon 2024. Sa mga nakatumang nato sa pagkatod ka mga balita sa EBFM Kamsur duman sa lingkurada si Benny Dicena. Naikaba niya to sa Kim Kakampi Partido si Nilo Oriana. Asinman sa BBS FM si Junel Cuba, Ocas Menda, Boyet Pareres, asinman si Daryl Banyas. Sa pangarang kaiba niya mga paglibas sa lumas, nag-report sinda Michael Garcia, sin Mike Gravito. Kay barang ko sa lab technical, Iban Bulawan. Alis studio kan KM Kakampi Kamsur. Sa 4th floor kan Manta Building, Tabuco, Naga City. Ako si Jun Bernas, mabalos kasi ng mga tabay, maray na aga. Sagkun sa masunod niya itong pagkatuling amin ng mga baretang maantabayanan sa mga Kakamping Radyo. Ini ang Network News. Network News. PBS. PBS.